Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang sadyang kahit kailan hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Mukhang makakamit na ng dating Pangulong Duterte ang hustisya ang nasa likod ng di umano'y iligal na pag-aresto upang dalhin sa The Hague, Netherlands at mahatulan sa dayuhang hukuman ay sadyang hindi na mapipigilan pang lalabas na ang buong katotohanan dahil mismong ang Senado na at ang ilang mga senador ang kikilos at gagalaw na mismo para magkaalaman na at para agarang makauwi na sa bansang Pilipinas ang dating Pangulong Duterte at Senator Alan Peter Cayetano. Binasag na ang katahimikan at tahasang nagsalita na at kinumpirmang isa sa magpapauwi mula sa ilang mga senador na tila nanawagan sa Senado sa agarang pagpapauwi sa Pilipinas ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, narito ang kumpirmado at malaking magandang balita na dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na sa lahat ng mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte. Matapos ang ilang araw at buwan na paghihintay ay mukhang makakalaya na di umano sa wakas mula sa The Hague, Netherlands ang dating Pangulong Duterte dahil mula sa Senado at sa ilang senador na mismo nanggaling ang kumpirmadong balita na siyang gigimbal sa lahat ng nasa likod ng di umano'y iligal at sapilitang pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ayon pa sa nilabas na balita online, house arrest para kay Rodrigo Duterte. Hinihiling ng senador. Nanawagan si Senator Alan Peter Cayetano sa pamahalaan na hilingin sa International Criminal Court ICC ang pansamantalang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ipasailalim ito sa house arrest habang hinihintay ang paglilitis. Sa inihaing resolusyon ni Cayetano, nakasaad na dapat payagan ang pansamantalang paglaya ng 80 taong gulang na si Duterte batay sa humanitarian ground. Dapat aniyang bigyan ng karapatang ipalagay na inosente ang dating Pangulo hanggang napatunayang siya ay may sala batay na rin sa batas ng Pilipinas at maging international. Isa sa mga mungkahi ng resolusyon ay ang makipag-ugnayan sa ICC upang ilipat si Duterte sa Philippine Embassy sa The Hague, Netherlands at doon siya ilagay sa ilalim ng isang uri ng house arrest, modified house arrest o anumang kaayusang angkop ayon sa desisyon ng korte. Kailangan aniyang sundin sa kaayusang ito ang anumang kondisyon na maaring ipataw ng pre-trial chamber tulad ng mga limitasyon sa paggalaw, pananatili sa isang partikular na tirahan, pagbabawal makipag-ugnayan sa mga biktima o saksi at pagsunod sa mga paanyaya ng korte. Binanggit din sa resolusyon ang mga lumalalang kalusugan ni Duterte na inuugnay sa kanyang katandaan at matagal na pag-iisa. Babala nito, maaaring lubhang maapektuhan ang kanyang pisikal at emosyonal na kalagayan kung mananatili siya sa kulungan. Nanawagan din ito ng habag at kagyat na aksyon na nagsasaad na ang pagbibigay kay Duterte ng pagkakataong makasama ang pamilya at mga kaibigan sa kanyang mga huling taon ay isang simpleng anyo ng dangal at ang pagkakait dito ay isang uri ng kawalan ng katarungan. 4 na buwan nang nasa kustodiya ng ICC si Duterte matapos siyang arestuhin ng Interpol noong March 11, 2025. Pagbalik mula Hong Kong, inaresto siya based sa isang ICC arrest warrant dahil sa kasong crimes against humanity at agad dinala sa The Hague, Netherlands kung saan siya kasalukuyang nakakulong. End quote. May mga naghain kasi ng panukala ngayon na ang dating Pangulong Rodrigo Duterte daw po, dahil sa marami nangangamba ano ba talagang tunay niya kalagayan? Ang sabi nung ni Mrs. Zimmerman, butot balat, mukhang mahina. Kaya ang sinusulong daw po ngayon ni Senador Alan Cayetano ay i-house arrest na lamang daw po ang Pangulong Duterte. Pero ito pala, house arrest ng embahada natin doon sa The Netherlands.
para daw po makita talaga at masubaybayan ang tunay na kalagayan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, Sen. May pasilidad ba naman doon? Yun na nga po ang tatanong din natin. Kung ako ang tatanungin mo, iuwi na lang sa Pilipinas, dito ano talaga. Oho. Di ba? E di, sususugan ko yung resolution ni Senator Cayetano. Opo. I-grant siya ng temporary release, pero dito na sa ating bansa, kahit na hindi na tayo member. Di ba? Apo, pwede ba? Kasi parang ayaw ding pumayag ata nung ICC sa lahat ng request natin para sa dating Pangulong Duterte. Parang hindi nila... Yun nga yung hindi ko maintindihan dyan sa ICC na yan eh. Oho. Si Pangulong Duterte, idinimanda nyo pa lang. Opo. Hindi pa naman guilty yung tao eh. Kaya ako medyo... Siyempre, nagkagasta-agasta, pumunta ako rin, ang layo nun. Hindi naman ako pupunta sa ganung lugar na napakalayo. Isipin mo, 16 na oras kang nasa aeroplano. Ayaw ko pa naman yung hindi ako nakakatulog sa aeroplano. Gusto mo matulog? 12. Sa Dubai ka muna di ba? Pagdating mo sa Dubai, may 2 oras ka pang pakuya-kuya ko ito eh. Di ka pa naman layover. 2 hours na layover. Tapos 6 na oras. Tapos 6 na oras na naman. Pagdating mo doon, Amsterdam yun eh. Hindi naman dihig ka. Sasakay ka na naman ng siguro 1 oras bago ka makarating sa dihig. Isipin mo sakripisyo yun. Ang buong akala ko man lang, makita ko man lang sana yung tao. Hindi man lang ako napagbigyan eh. Kaya nga tinatanong ko, ito ba talagang tunay na korte na sinasabi pa naman, International Criminal Court? Ba't naman hindi mo payagan kung sino man yung nakikiusap sa'yo na mabisita man lang? Dito naman sa atin, hindi ganun eh. Opo. Di ba? Opo. Anyway. Isang tanong na lang siguro. Ano pa? Sige. Totoo po ba na kayo ay magiging chairman ng Senate Blue Ribbon Committee? Parang yellow ribbon ang binibigay sa... Red ribbon. Kakanta tayo na tayo, yellow ribbon, round in old oak tree. Kailangan ba may ribbon? Kasi yun ata. Yun na lumabas eh. Mga balita. Ang nag-announce ata niya si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada, Sen, para ikinukonsidera na kayo ay manguna doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Kung ibibigay sa akin yun, tatanggapin natin. Okay pero naman. ang gusto ko rin, hindi makakasagabal doon sa gusto ko talagang ibaba ang kuryente. Yun naman ang palagi ko sinasabi. At sinabi ko rin naman sa kanila, pagtulungan natin. Opo. Ito'y naipangako ko naman. At kahit naman sino sa inyo siguro, gusto nyo rin naman, matulungan natin ang ating mga kababayan. Opo, Sen. Kesa naman sa magsuntukan pa tayo, mas maganda na yung mag-usap-usap na lang tayo. Bagay, Sen, 24 na naman kayo, maraming committee. Hindi ba pwedeng Blue Ribbon Committee na, Committee on Energy pa? Di ba? Kasi nga may mga kanya-kanya silang kinukonsider pa eh. Sabi naman nila, kung hindi mo man makuha ito, pwede naman din kasi pwede ka mag-create ng subcommittee. Kung talagang gusto mong pag nag-create ka ng subcommittee, ikaw talaga ang didinig sa sarili mong panukalang batas. Walang kukontra sa'yo. Kasi subcommittee niyo po, gano'n pala yun. Basta walang kukontra sa akin, sige, walang problema. Kahit hindi ko makuha niya, pero wag niyong kukontrahin. Kasi pag kinontra niyo ako, sasabi ko lang. Hindi kasi, diba? Kasi ang nagsisentimiento na raw ata yung grupo naman nila MIGS. Sabi niya, 24 na nga lang kami. Paraan niya kami. Mukhang hindi pa mabibigyan ng committee. Hindi naman pwede yun. Alam mo, yung committee, 43. Opo 24 lang kami. Hindi pa lamang, may 2 sa inyo, may 3. Pwede ba naman hindi ka mabibigyan sa dami, no? Tsaka mayroon pang mga ibang oversight doon. Hindi naman yung standing committee, siguro 43, siguro yung oversight, mga 15. Nako, isang tambak pa pala. Ako naman, kung basta yung gusto ko lang mangyari talaga, kaya nga yung kuryente, kailangan unahin natin yan. Sabi ko sa kanila. Lalo ngayon, Sen, marami nang naniningil sa iyo na akala, aywan ko lang, iba dyan, bash, sabihin na iba ang motibo na para akala nila nung mahalal kayong senador, ay agad-agad bababa ng 2,000 piso. Libre agad yung 2,000 piso. Hindi po ganun ang proseso. Ikaw naman, nagpapapaniwala ka naman to. Ay, yun na nga po. Paliwanag mo sa kanila na idadaan po natin sa batas yan. Kaya nga po nakikiusap sa mga kasama niya ngayon pa lang, huwag na po kayong kukontra, samahan po ninyo ako, di ba? Pagtulungan natin sapagkat ang mabibiyayaan po natin dito, mga kababayan natin. Yan. Hindi naman po pwede sinabi ko yun pagkat ngayon mangyayari na. Hindi po ganun. Isa batas po natin. Akala nila nung nanalo kayo, hindi agad magbabayad 2,000 piso na kuryente. hindi po ganun. May proseso po dapat nakita naman po ninyo, dami pong
Yung angis rin nga mo na sinabi 20 pesos, wala naman nangyari, di ba? Ang galing, tatapos na. Anyway, tapos na tayo. Wala tayong oras. Naku, ang bilis ng panahon. Sen, salamat po ng marami sa inyo. Salamat din po sa ating mga kababayan walang kasawa-sawa na talagang sumusubaybay sa atin sapagkat inaakala nila na nabibigyan natin ng kaukulang impormasyon at kaalaman na nagagamit po nila sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!